Ah, Umaga na mga guys, ngayon ay Monday na umaga. Nga pala si Abel, ang makulit na vlogman. Meron ako ibibigay sa inyong paparinig sa inyong napaka nakakabwisit na kanta na ngayon nyo lang maririnig. Okay. Ready na po ba kayo mapakinggan yung kanta ko? Sabihin nyo lang kung oo o hindi. Pero palagay ko, hindi. Pero okay lang. Pakatapan lang. Okay, simulan na natin yan. Ako to. Si Ambel. Taga rito. Palaging nag-iisa. Walang makasama. Dati madami kami. Pero ngayon, wala na. Dati, mga kaibigan ako. Yung kaibigan ko mula nung high school hanggang kami ngayon lumaki. Madami kami. Iba-iba. Iba-iba ng ugali. Iba-iba ng hilig. Iba-iba yung estado. May mayaman. May mahirap. May katamtaman. May poor. May rich. May simple. Eto, malungkot. Walang makausap. Ang aming biyahe nung araw. At kami may mga biyahe. Biyahe ng buhay. Ngayon, ako na lang ang natitirang bumibiyahe. Dahil sila nag-abroad na. Naga silang umalis. Siguro ayaw na nilang tumagal sa dami ng mga nangyari na hindi nila tanggap sa sarili nila kung bakit nagkaganon. Ganun pa man, ito ako tumitindig pa rin at sinasabi ko nga saan ito magal pa. Galing tayo sa bata, wala nang sinilang tayo, nag-iisip at siyempre akala natin lahat ng ginagawa natin tama. Akala natin lahat ng ginagawa natin hindi mali. Pero napatunayan natin sa sarili natin na mali pala. Kung kailan tayo tumanda, siguro ang sabi nga nila, hindi pa magiging mature kung hindi ka nakinig. Kung nakinig ka sana mature ka na. Pero hindi. Puro pang sarili lang inisip natin ng araw. Gusto na natin maging masaya sa paraan na alam natin. Pero bakit pala labis. Dapat isipan naman mo kung hindi ka makakasama sakit sa kapwa, sa sarili. Oras na rin na huwag tumigil sa biyahe. Tuloy-tuloy lang. Maging matatag, matibay, malakas. Siyempre si God, kailangan natin siya. Siya lang nakakaalam. Mas mabuti puso natin. Marunong tayo magmahal, magmalasakit, bigay. Pag may puso tayong gano'n, gusto ng Panginoon yun. Gusto kasi ng Panginoon malinis ang puso mo, yung nagmamahal ka sa kapwa mo. Lalo na yung mga hindi mo kilala, na humingi ng tulong o hindi mo humingi. Na alam mo sa tingin mo na kailangan tulungan mo. At
tulad ng mga nakikita nyo sa labas. Mga taong kalibugha na walang mga pamilya. Alam nyo ba nakakakain sila sa isang araw? Hindi. Minsan na isang araw hindi kumakain yun. Dinadaan na lang sa tulog. Pati paliligo, hindi na rin nakaya maligo dahil wala naman silang tubig, tahanan, pagkain, damit. Kung ano na yung suot niya nung siya napariwara, hindi nasuot niya hanggang ngayon. Gusto lalayan kasi nga iba yung healthy sa hindi. Iba yung kumakain sa hindi. Hindi sila kumakain. Swerte na lang kung magbigay sa kanila, saka sila makakain. Kaya pag may nakita kayong mga ganyan, tulungan nyo. Kung meron kong maibibigay kahit pa paano, bigay nyo. Kung may pagkain kayong marami, bigay nyo yung kalahati. O kaya bigay nyo lahat. Kung i-share nyo sa mga hindi kayang bumili ng pagkain. Dahil nakakaawa sila. Kaya siguro, nandito pa. May tungkulin pa ako pa ang gawin. Ginawa kasi ako ng Panginoon maging taxi driver. Doon niya ako inilagay dahil alam niya, tutulong ako sa mahirap. Yun nga ginagawa ko. Nagbabaon ako ng pagkain, ng labis. Dahil alam ko, meron akong ihaharap. Paghahatian. Yan ginagawa ko nga. Isa nga, pag traffic, kung kailangan lang bumaba at lapitan yung mga taong nagugutom, gagawin ko, ngunit hindi pwede. Mabilis mag-go at mag-stop ang traffic lights. Kaya minsan ako na lumalapit, pinibigay ko sa kanila yung pagkain, nakakainin ko na lang, pero busog pa naman ako. Siya lang ang sinasabi nila, salamat po. Salamat po ay tatang. Napakasarap pakinggan na maririnig mo si isang taong mahirap na nagawa pa niya magpasalamat. Ibig sabihin, nasa gusto pag-iisip pa rin siya. Kailangan niya talaga ng pagkain. Kaya kayo maganda naman ang buhay niyo. At inutusan ka ng Panginoon na gawin ang dapat sa gawin niyo. Kasi dahilan ng Panginoon. Kaya ka ba nabubuhay sa mundo? Ang dahilan ng Panginoon dahil alam niya na malinis ang puso natin. Hindi na tayo tulad ng dati. Alam niya na may pagbabago tayo. Kaya masasabi ko lang, kaya natin kapwa natin. Magmalabis, magmataas, magpakababa tayo ng gusto. Yung mas mababa pa sa mahirap. Yung kalooban, isip. Magpakatatag lang tayo sa buhay natin. Huwag tayong susuot. Yun ang masasabi ko. Faith in God and be nice to all. Give your riches away first, then pray to God and you will be give a long life in this world, even your old, but your mind and heart is good. That's why I'm here. Dito ako para magsalita sa inyo na tama. Puso ang pairali natin. Pagmamahal sa kapwa, sa Panginoon, sa sarili, sa mga nilalang na nabubuhay sa mundo. Salamat po. Ganito na lang. Peace.